Magandang gabi sa lahat. My name is Alvin John J. Acunye and welcome sa ating rationalization for your Mac Test 7. This is rationalization po sa inyong Mac Test 7 for items number 126 to 150, not specifically doon sa logical reasoning. So this is in preparation for your NAPOLCOM exam, and I hope that you have already with you your paper and pencil. So yung verbal reasoning po, I mean yung logical reasoning na from 96 to 125 ay separate video po yon with Sir Kirsten. So ito po yung akin continuation po sa kay Sir Kirsten. Yan, so without further ado, let's begin our rationalization with question number 126. Yan, so the um, direction is choose the best answer from the given alternatives. Sige. Uy, bakit ang liit? Yan. So yung question is, while Patrolman Abalos, Police Corporal Bautista, and Police Senior Sergeant Cruz travel to police stations by bus, Police Major Sergeant, Master Sergeant Reyes, and Police Senior Master Sergeant Hernandez travel by their personal car. Patrolman Abalos and Police Corporal Bautista also walk part of the way. Police Corporal Bautista and Police Senior Sergeant Cruz always bring their backpack. So, actually no, para hindi tayo masyadong malito sa mga pangalan, tatanggalin muna natin yung kanilang mga rank, no? Tanggalin ito yung patrolman, police corporal, police senior sergeant, police master sergeant, police senior master sergeant. Yan yung mga patrolman, police corporal. Focus tayo doon sa kanilang mga apelyido. So we have Abalos, Bautista, Cruz. So silang tatlo, no? Sila yung pumunta sa police station by bus. So, ginamit nila yung bus. Tapos si Reyes naman at saka Hernandez, pumunta sila sa station by personal car. Yan, so nag-car lang sila. Tapos si Abalos at saka si Bautista, Abalos and Bautista, sila yung naglakad part of their ways, no? Aside sa sumakay din sila, they also walk along the way. So this is walk, and then si Bautista naman and Cruz, sila yung may dalang backpack. Yan, bag. Yung tanong, who has a backpack but also walks? So sino daw yung merong backpack. So meron lang dalawang pulis na may dalang bag or backpack, si Bautista at saka si Cruz. So from the options, tatanggalin or i-X na natin kaagad yung mga hindi nagdala ng bag. So tatanggalin na natin si Reyes, tanggal din si Hernandez, tanggal si Patrolman Abalos. So yung natira, Cruz at saka Bautista. Kasi sila lang dalawa yung nagbitbit ng bag. Pero sabi din dito, but also walk. So sino sa kanilang dalawa yung naglakad? Between Cruz and Bautista, sino man yung naglakad? So kung titingnan natin dito, itong ginawa nating labeling, no? Dalawa lang yung nag-walk, si Bautista at saka si Abalos. So alam na kagad natin kung sino yung nagdala ng backpack at saka naglakad. So the correct answer po dito ay si Bautista. So correct answer ay number 4, Bautista. Yan. Number 127. The same pa rin po yung situation. Yung tanong lang po yung naiba, no? Sabi dito, who do not have backpacks and do not walk. So again, who do not have backpacks and do not walk. Sino daw dito yung walang backpack tapos hindi naglakad?
So alam natin na yung may backpack ay si Bautista at saka si Cruz. So hindi na natin yan isasagot. I-X na natin si Bautista at saka i-X na natin si Cruz kasi mayroon man silang backpack. Yung tanong, do not have backpacks. Walang backpack tapos hindi naglakad. So titingnan din natin kung sino yung naglakad. Yung naglakad dito no, nasabi dito, Abalos and Bautista. So i-X din natin sa Abalos kasi naglakad sila. Ang tanong, yung hindi naglakad. So X si Abalos at saka si Bautista. So si Bautista ay na-X na. So meron na lang dalawa na hindi nagdala ng backpack at hindi naglakad. So si Reyes at saka si Hernandez. So titingnan lang natin dito sa options kung nasaan yung letter D at saka letter E. No, si letter D and letter E na lang yung natira. So andito siya sa option number 2. So our answer is number 2. So ganyan lang siya kadali. Number 128. Who travels by bus does not have backpack? Dapat meron pa tong and, pero this is verbatim from the question given by Sir Jerome, so hindi na natin ito aayusin kasi meron naman talagang mga questions na grammatically error pagdating sa board sa exam. Now again, sino daw yung nag-bus pero walang backpack? So dito, yung nag-bus lang ay si Abalos, Bautista at saka si Cruz. No, they travel to police station by bus. So ibig sabihin, yung hindi si Abalos, i-check na natin ito si Abalos kasi pwede yan silang maging sagot. Si Abalos, si Bautista at saka si Cruz. So itong si Hernandez, X na yan at saka si Reyes. No, kasi hindi naman sila nag-travel by bus. Pero sa kanilang tatlo, sino yung hindi nag-backpack, no, walang backpack? So titingnan natin kung sino yung nag-backpack. Sa lima sa kanila, si Bautista at saka si Cruz yung may backpack. So X natin itong si Bautista at saka si Cruz. So yung natira na lang na nag-travel by bus at saka may backpack ay si Patrolman Abalos. Yan. So si Abalos yung tamang sagot. 129. How many police officers have neither a backpack nor walk? Again ha, pag sinabing neither, always yan paired with nor. Pag sinabing neither tapos neither nor, wala sa dalawa or wala sa kanila, no? Again, pag sinabing wala sa kanila, that's neither nor. Or pag sinabing neither nor, wala sa kanila. So ibig sabihin, kasi yung tanong how many police officers. So ilan sa mga police officers ang walang backpack tapos hindi naglakad. No, again, walang backpack tapos hindi naglakad. So alam natin na yung may backpack si Bautista at saka si Cruz. So i-X na natin. Ilista muna natin yung mga pulis. So actually merong 5 pulis, si Abalos, si Bautista, si Cruz, sino pa ba? Reyes, at saka si Hernandez. Ayan, so meron talagang 5 pulis. So tingnan natin, si Bautista at saka si Cruz ay meron silang backpack. So hindi na natin yan isasagot. So i-X na natin si Abalos at saka si Abalos tuloy. I-X natin si i-X natin si Bautista at saka si Cruz. X si Bautista, X si Cruz. Kasi meron silang backpack. Tapos, sino naman yung hindi naglakad? A backpack nor walk. Or hindi naglakad. So, alam natin na naglakad si Bautista, which is na X na, naglakad din si Abalos. Yan. So, sino lang yung natira? Si Reyes at saka Hernandez. Ilan man sila? 'Di ba sabi, how many? So ibig sabihin, ilan yung police officers na walang backpack tapos hindi naglakad? So count natin si Reyes at saka Hernandez. So merong 2 police officers. So our answer here is number 4, 2. Again, that's number 4 or option number 4, 2. 2 po yung answer. 2 police officer ang walang
backpack at saka hindi naglakad. Number 130. Yan. So, sabi dito, who travels by vehicle and do not have backpack nor walk. So again, sabi dito, sino yung nag-travel by vehicle? So pag sinabing vehicle, sasakyan. Yung 5 pulis, of course, they travel by vehicles. Lahat sila nag-travel ng gamit yung vehicle. So, si Abalos, so yan, si Abalos, si Bautista, si Cruz, at Reyes at Hernandez, silang 5, puro nag-travel by vehicle. Kasi pag sinabi nating vehicle, general yan. Pwede riyang plane, pwedeng train, pwedeng bus, pwedeng personal car, pwedeng bike, pwedeng motor. Basta, mode of transportation, vehicle yan. Yung pwede yan makonsider as vehicle or basta pang land, no? Vehicle. So, lahat naman sila na mention na mayroon silang ginamit na vehicle, like for example, bus and car, personal car, para sakyan papuntang police station. So, lahat yan sila consider. Pero meron tayong dalawang criteria, yung hinahanap. Do not have a backpack nor walk. So, sino man yung walang backpack? So, alam natin na may backpack si Bautista at saka si Cruz. So, i-X na natin itong si Bautista at saka si Cruz kasi lahat yan sila may backpack. Tapos, sino yung hindi naglakad nor walk? So, ibig sabihin, sino yung nagbiyahe gamit yung vehicle tapos walang dalang backpack at saka hindi naglakad. So, alam din natin na si Abalos at saka si Bautista ay naglakad. So, hindi na natin yan i-consider. I-X natin si Abalos, i-X din natin sa Bautista. So, basically, dalawa lang yung nag-travel by vehicle, walang backpack, nor hindi naglakad or nor walk. So, ibig sabihin, dapat dalawa lang, si D at saka E lang. Pero here, sa mga options natin, tatlo yung binigay. So, ADE, CDE, ABC, BCD, tsaka ABE. Pero, again, as we have mentioned very many times, no, I mean, na bawal na wala tayong isagot. So, isasagot natin yung pinakamalapit na sagot. So, hahanapin natin sa options yung merong D at saka E. Dito, dalawa yung merong D at saka E. So, i-X na natin yung 3, 4, at saka 5. Yan. So, pwede yung dalawa yung isagot, pero para sure, isasagot natin itong pinakataas or yung pinakauna na option, which is number 1. So, yan po yung isasagot natin. A, D, and E. No? Again, A, D, and E po yung isasagot natin. Number 131. So, ito mga figures na ito, no? Identify the missing figure to complete the picture. So, here, we are given with figures, tapos merong, tawag nito, missing figure, yan yung i-complete natin. Yan. So, here, kung mapapansin natin, increasing yung sizes, no, per column, no? So, increasing yung sizes ng cross. So, here, palaki rin siya ng palaki, palaki ng palaki. So, basically, hindi natin ito isasagot si number 2 kasi wala siyang patayong linya sa bawat end ng line. Hindi rin natin isasagot si number 1 kasi kasing size lang niya yung pangalawang figure sa third column. Hindi rin natin isasagot si number 3 kasi masyado siyang maliit. Again, palaki ng palaki yung figure habang pababa, no? The same with number 5 kasi the same lang sila sa number 3 so hindi natin yung isasagot. Our correct answer is actually number 4. So number 4 po kasi yan naman yung pinakamalaki na the same yung form with other figures kaya lang different yung size. Yan, increasing yung size niya as we go down the column. Number 32 tayo. Number 32 naman. So, again, tatlong column na naman, no? Tatlong column. So here, meron tayong sa first na row,
yan. So merong figures, tapos sa pangalawa naman meron ding figure. Yung pangatlo is a combination of, no, parang ano ba sa Tagalog yung combination? Pinagsama, no? Parang pinagsamang figure ng 1 at saka 2, no? So pag pinagsama yung curve ng unang figure at saka pangalawang figure, ito yung magiging resulta, no? The same din sa second column, yung curve dito sa first figure at saka yung curve sa second figure sa second column, pag pinagsama yan silang dalawa, ito yung magiging resulta. Ngayon naman, kung itong mga curve sa pangatlong column, pag pinagsama natin yan, ano kayang magiging resulta? So, for sure, alam natin na merong cross talaga, no? So, meron ding curve na pa-outside, yan. And then, ito pa-inside. So, that's ganyan and ganyan. So, hahanapin lang natin yung the same na formation na ganito. Hindi natin isasagot ito, number 1, kasi dalawang curve lang yung makikita natin. So, ito, 4 na curve dapat yung makita natin kasi combination nga. Hindi rin pwede itong number 2, no? Kasi sa maling side napunta yung curve na inside. Inward yung curve. So, mali din ito. Mali si number 1 na mali si number 2. Hindi rin pwede nating isagot si number 4 kasi nga dalawa lang yung curve. Sa given, 4 dapat na curve yung makita sa pangatlong or sa missing na figure. So mali ito. And then, ito rin, okay na sana, kaso baliktad. No, dapat yung inward na curve, dito yan na side dapat. Hindi sa kabilang side. So correct answer natin dito ay itong number 3. Again, number 3. Yan yung the same the same sila na figure na binuo natin. Number 3 po yung correct answer. Number 33. Ayan. Dito naman, if we are going to try to observe, ayan, meron na kaagad sagot. Ayan, so if we're going to observe the missing the figures, no, tatlong column pa rin tayo. Yan, so bawat figure ay nag-a-appear ng dalawang beses sa isang column. So itong mga 4 na dot, yan, dalawang beses yan nag-appear. So dito nag-appear din sila. Yan. So itong circle din, dalawang beses din yan nag-appear. 1, 2. Yung cross naman, ito cross, dalawang beses din yan nag-appear. 1, o yan. And yung X, dalawang beses din nag-appear. Ito X. So ibig sabihin, bawat figure in each column ay dapat mag-appear ng dalawang beses. Dito naman, itong circle na 4, dalawang beses din nag-appear. 1, 2, 3, 4. Itong square naman, on the outside, dalawang beses din nag-appear. Ito yung pangalawa. Tapos yung diamond naman, yan, dalawang beses din siya nag-appear. And lastly, yung X, dalawang beses din nag-appear. So dito, dapat yung missing dito sa third column, dapat yung isang beses lang na nag-appear. Yan yung dapat makita natin sa unang figure. Una is yung itong pyramid or not pyramid, yung diamond. Yan, nag-appear yung diamond ng dalawang beses. Yan. So okay na yung diamond. And then we also have circle. Dalawang beses na din nag-appear yung circle. Yung square, dalawang beses ba siya nag-appear? Hindi. So ibig sabihin, dapat yung third figure, yung missing figure natin, dapat meron siyang square. And then yung cross naman, isang beses lang siyang nag-appear. So dapat yung missing figure natin, meron din siyang cross. Yan. So hahanapin natin yung ganitong klase na figure sa option. And makikita natin yan sa number 4. Again, correct answer po ay number 4. Number 34 naman. Yan. So ito, ang gagawin lang po natin ay i-kukumpletuhin natin yung figure by putting the missing figure or by putting a figure that fits to the whole figure. Yan. So, yung gagawin natin is
titingnan natin yung ano yung pattern ng ibang side of the figure. Kasi yung figure nahahati sa 4. So dapat kung ano yung figure sa taas or sa tatlong side, the same din dapat dito sa missing na side. So kung mapapansin natin, merong straight na or yung slant na line, no, na naghahati sa dalawang parte. So dapat ito meron din itong line na ganyan. So hanapin natin sa option kung alin dito yung may line na ganyan. So ito correct pa ito correct. Ito mali na din. So ito correct pa. Pwede pa yan. Another, yung ano pa ba? Yan, so merong line na from this, no, from ito, yan, from the sulok papuntang another sulok of the other square. So ito rin, so dapat meron din dapat sulok, o yan, so ganyan. So hahanapin natin yan dito sa figure na meron pang check. So mali ito, so kasi dapat meron niyang ganyan dyan. Mali din ito, kasi again, dapat meron niyang papunta dyan. So, yung natira na lang ay ito, kasi meron siyang line na papunta sa other corner. Yan, so, wala nang ibang isasagot. So, wala nang ibang figure na pasok sa qualifications, kundi ito na lang, number 1. So, para ma-prove natin na tama talaga itong figure na ito, i-continue natin. So, merong dito, and then merong dito, and ano pa ba? O yan, so tama na. Ito pa pala. Yan, so nakumpleto na natin yung figure. So ito talaga yung tamang sagot, number 1. Again, correct answer po is number 1 para makumpleto yung figure. Next naman, number 35. The same pa rin yung pattern. Dapat susundin natin kung ano yung nahati pa rin sa 4 yung isang figure, and mirror lang sila or mirror lang ng figure yung bawat side, no? So kung dito sa kabilang side merong paslant na naghahati ng square, so dapat maglagay din tayo dito ng horizontal line from upper right corner to the lower left corner. So hahanapin natin yung kung meron bang slant. Ito correct pa, ito pwede pa, ito pwede pa. Ito pwede pa, ito hindi na. Ito pwede pa, no? So hindi na natin isasagot si number 4. Another, so merong line, no, from the tawag nito, parang 1/3 side of the line going to the corner, yan na parang mag balance ng dalawa. So alin diyan yung merong ganyan. So hindi na natin isasagot si number 5 kasi nasa kalahating part na ng line. So dapat hanggang dito lang yan. So pwede pa itong number 2 at saka sige, consider natin itong number 1. Next is yung line, no, line na nagde-divide ito. Yan, itong line na horizontal line. So dapat from this side, kung saan yung nag-intersect yung dalawang line na ginuhit natin, dapat meron ding ganyan dyan. So alin ba dito sa dalawa yung meron? So correct lang na sagot ay itong sa number 1 lang yung tamang sagot. Kasi yung difference nito, lumagpas. Ito, lumagpas siya. So, that makes it a wrong figure na magkokompleto sa complete na figure. Yan. So, kung kukumpletuhin natin siya, magiging ganyan yan. So, parang balance na yung ating figure. So, correct answer po ay itong sa number 1. Again, number 1 po yung tamang sagot. Yan. Sige. Next naman tayo. Number 36. Yan. So, number 36. Dito, meron tayong parang dalawang
pyramid or dalawang rectangle or ito, ang tawag nito dyan na figure. Yan, so consistent yung kanilang pairing. So parang pairing ito. Yan, so ito, no, ito parang kabaliktaran lang ng itong figure na ito. So kung nasa lower left corner itong shaded part, yung sa kanya naman ay nasa upper right corner. Tapos yung sa parang inverted na triangles, sa upper part yung kanyang shaded part, yung sa kabila naman ay sa lower part. So dapat yung ito, yung magbubuo or magkokompleto sa missing figure or sa series of figures, dapat ay kabaliktaran din ng dalawa ng nasa second figure. So ano ba yung kabaliktaran dito? So dapat yung shaded part na nasa taas, pagdating sa missing part ay nasa baba na siya. No, parang ganyan na siya. Ay no, baliktad. So dapat ganyan siya. Shaded. So hahanapin natin yung may ganito sa baba. So pwede itong si number 5. Ito, x na ito, x na ito, x na, x na. Tapos kung mapapansin natin, no, meron din siyang shaded na part sa inverted triangle dito sa bottom left corner. So dapat pagdating dito, dapat nandito yan sa upper right corner kasi opposite dapat. So this is consistent, no? Nandito. So this will complete the series of figure. So again, the correct answer here is number 5. Number 5 po yung tamang sagot. Number 36. Ano hala? 36 na pala yon. Number 37 na tayo. Sorry. Number 37. Ito naman, bawat figure, bawat square, merong dark shaded. So dapat mirror lang sa kanilang position. So dapat andito siya na part, nasa right corner. So titingnan natin kung alin dito yung nasa right corner. So number 1, mali na kaagad kasi hindi siya nasa right corner. And then merong circle dito, dyan, and then may ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 na nagla-line na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos dapat shaded ito. Yan. So dapat ito yung titingnan natin sa options. So mali ito kasi nasa baba. Ito pwede pero yung rectangle na shaded ay nasa maling posisyon or sa maling direction. So that's wrong. Another is itong number 3 kasi nasa baba, mali na kaagad. Mali din sa number 4. So yung pumasok lang talaga sa yung correct na magkokompleto sa figure ay itong si number 5, no? The same sila dito sa ating ginawang figure. Correct answer again is number 5. Number 38. Number 38 naman, no? Kung mapapansin natin, merong alternating na shade yung mga figures. Una, shaded, unshaded, tapos shaded na naman. So dapat yung kasunod dito ay unshaded. So mali na kagad si number 2 kasi meron siyang shaded na part. Mali din si number 4 kasi merong shaded na part, no? And then kung mapapansin din natin, yung unang figure at dalawang figure, parang the same lang sila, parang pinagpatong lang na inverted triangle pero walang shaded or walang shade. So dapat dito pinagpatong lang din na rectangle na walang shade. So ito ba pinagpatong sila? Hindi. So mali itong si number 3. Mali din si number 5 kasi square ito, no? Square 'yan. So mali si number 5. Correct answer po natin ay itong number 1 kasi this one is a rectangle inside, no, pinagpatong ay still a rectangle. So correct answer po natin ay number 1. So correct answer again is number 1 para makompleto natin yung missing figure o yung picture. Number 39. Ito naman, kung mapapansin natin yung series, no?
this is the same figure, yung tatlo, the same figure, pero hinati lang sa specific na pieces, no? Una, isang buo pa siya. Sa pangalawang figure, hinati siya sa dalawa. Sa pangatlo naman, hinati sa pangatlo. So probably, yung pang-apat na figure ay hinati sa apat na beses. Hindi natin isasagot si number 5 kasi tatlong beses lang yang hinati. Si number 4 naman, hindi rin kasi dalawang beses lang yang hinati. Si number 3, hindi rin kahit tatlong beses lang hinati. Mali din si number 2 kasi dalawang beses lang hinati. Correct answer ay itong number 1 kasi apat na beses siyang hinati. Tapos kapag pinagdikit natin itong apat, ganitong figure pa rin yung mabubuo natin. No? So again, our answer for this one is number 1. So again, ang dali lang, no? We only have 9 questions na lang para makompleto or 11 questions para matapos natin yung rationalization natin. Number 40. Yan. So, meron tayong figure of like a stick man, no? A stick man. Sa dalawang figure, no? Sa dalawang figure, kung mapapansin natin yung kamay niya, pababa yung direction. So, pababa. And then yung pangatlo naman ay pataas na yung direction. So, probably, yung pang-apat na figure, yung pang-apat na figure, dapat pataas pa rin yung pataas yung kanyang kamay. So, hahanapin natin yung pataas ang kamay. Pwede pa si number 1, pwede si number 2, hindi na pwede si number 3. Mas lalong hindi pwede si number 4 kasi taas, baba yung kanyang kamay and the same with number 5. So, dalawa na lang yung pagpipilian natin. Kung mapapansin natin din, meron ding black na circle na from the first figure nasa right siya and then sa pangalawang figure nasa left na siya. And then, dito naman sa pangatlong figure, nasa baba na siya pero nasa right. So, dapat kabaliktaran din ito yung pang-apat na figure. So, nasa baba pa rin siya pero nasa left na dapat. So, nandito na dapat siya. So, titingnan na natin yung dalawang natitirang option. The correct answer ay itong number 2. So, again, number 2 po yung tamang sagot. Number 41. Ito. So, meron tayong dalawang column, ay tatlong column pala, sorry. And bawat figure, no, dapat nakikita yan sa bawat column. So dito, sa first and second column, nakikita yung circle. So yan, merong circle. Sa pangatlo, hindi na siya nakita. So probably, dapat nandito siya sa missing na figure. Second naman, merong dot na 4. Yan, merong dot na 4. Meron din sa pangalawang column and meron sa pangatlong column. So, okay na yung dot. How about yung cross na ito? Itong klaseng cross. Meron siya sa first column, meron din sa pangalawang column, and meron din sa pangatlong column. So, okay na yan. Yung pangatlo ay, ito naman, yung kasunod ay yung parang maliit na cross. Meron sa figure 1, meron din sa figure 2, sa figure 3 or sa column 3 wala. So, dapat available yan siya sa missing na figure. Yan. Kasunod na formation ay itong X. Meron siyang X sa first column, meron X sa second column, meron din sa third column. And lastly, itong square na shaded. Meron sa first column, meron din sa second column, and meron sa third column. So, dapat yung missing figure, ganito yung kanyang forma. So, hahanapin lang natin yan sa option. Mali si number 1, mali si number 2, correct si number 3, mali si number 4, mali si number 5. So, correct answer po natin ay number 3. Again, number 3 po yung tamang sagot dito. Number 3 po ang tamang sagot. Number 42. Yan. So, bawat figures, merong circle. Yan, circle and merong diamond sa gitna. Ay, ang pangit ko mag-drawing. Merong circle sa gitna. And then merong triangle, pyramid sa gitna. And merong cross. Yung distinction lang nila ay yung arrowhead. No, kasi yung isa, papuntang right,
yung isa naman pa downward, yung isa upward. So this is parang opposite sa the other side. So dapat ito pag going left, no? Going left dapat yung arrow sa missing figure. So hindi natin isasagot si number 1 kasi pa-right siya. Mali din si number 4 kasi pa-right siya. So meron na lang tayong dalawang figure. 2, 3 at saka 4. Again, 2, 3 at saka 4. Kung mapapansin din natin yung mga circles, no, parang mirror siya with each other. Yan. So dapat mirror din ito sa dito sa baba. So dapat merong circle dito sa upper left corner and dito sa upper right corner. So hahanapin natin yung merong ganyan. So mali si number 2 kasi nasa baliktad na posisyon, no? The same with number 3, the same lang sila. Yung difference is only the line, ito. So consistent naman itong number 5. So isasagot natin ay itong number 5. Number 5 po yung tamang sagot na magkokompleto sa figure. Yan. So number 43 na tayo. Ito, madali lang din ito. Kung bibilangin natin yung square sa bawat figure, nag-decrease lang siya ng tatlong square bawat figure. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So kung mapapansin natin, no, nag-decrease lang siya, minus 9 and minus 3, minus 3. So what is 6 minus 3? So dapat yung missing figure ay mayroon lang siyang tatlong box. No, kasi 6 minus 3 is 3. So hanapin natin yung figure na mayroong tatlong box. Mali si number 1, mali si number 2 kasi apat yan. Mali si number 3, tatlo siya pero mayroong X. So wala namang X doon sa given figure. Mali din si number 4 kasi masyadong marami. Correct answer po ay itong number 5, merong tatlong box. So correct answer again ay itong number 5. Number 44. Yan, dali lang. So kung mapapansin natin, nag-increase yung number of diamond. So yung diamond sa first figure, 1. Ito, 2, 3. So probably yung pang-apat na or missing figure, merong apat na diamond. Yan, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Yan. And then meron din siyang square sa baba, no? Ito 0, merong 1, merong 2. So dapat sa sunod na figure or sa missing figure, meron siyang tatlong square. 1, 2, and 3. So hanapin lang natin yung ganitong type of figure. So mali si number 1 kasi apat yung kanyang square, dapat tatlo lang. Mali din si number 5 kasi mali yung formation ng mga figure and sumobra ng isa yung square. Mali din si number 4 kasi kulang ng diamond. Mali din si number 3 kasi tatlo lang yung kanyang diamond. Correct answer po ay itong number 2, apat na diamond at tatlong square. So correct answer again is number 2. 45. Ito naman is combination of alphabet and number o kaya naman tinatawag itong alphanumeric code. So here sa first letter, merong L, tapos N, P. So merong tagdalawang distansya sa bawat letra ng alphabet, no? L, M, M, N. So dalawa. N, O, P. So dalawa din. So dapat from P magmo-move siya ng dalawa. Ano ba yung kasunod ng P? Q and then R. So R dapat yung kasunod. So dapat dito ay R. Hanapin lang natin sa option yung merong R. So far, isa lang yung merong R, mali itong apat. So yan nakagad yung isasagot natin para hindi na tayo ano tawag ito, malangan or para makatipid tayo sa time, no? So, pero kumpletuhin natin para sigurado talaga na tama ba yung sagot natin. Yung pangalawang letter ay Y. Y, X, W. So parang paatras siya. Kung dito tayo magsisimula, W, X, Y. Ano ba yung letter before W? 'Di ba? V. No, kay L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. So dapat U yung
letter na kasunod ni R. And then sa number naman, 3, 5, 7. So nag-increase lang siya by 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So dapat 9. So RU9 dapat yung RU9. RV dapat V9. RV9 yung tamang sagot. So correct naman RV9. So our answer again to find the final answer is number 5. Number 46. Dito naman gani. Number 46 naman, no, this is 46 to 45, 46 to 50. So a police officer is often asked for directions or referral to city agencies and facilities. Below is a map showing a city where some public buildings and business establishments are located. Each of the squares represents one city block. Street names are as shown. If there is an arrow next to the street name, it means one-way traffic in the direction of the arrow. If there are two arrows next to the street names, two traffic is allowed. Yan. So, again, mahalaga ito sa inyo as future police, no? Because, again, trabaho ng police na panatilihin yung kapayapaan ng isang community. So if you're assigned in a community, it is important that alam ninyo yung directions and yung map of your assigned city or municipality so that kapag merong mag-ask sa iyo ng directions o kaya naman mag-ask sa iyo ng tulong kung saan sila pupunta or merong mga insidente na kailangan yung presence ninyo, alam nyo na kaagad kung saan kayo dadaan or yung shortest way kung saan pwede kayong dumaan, no? This will test your knowledge about that, no? So again, we are given with a map. Ito po yung map, palakihin lang natin. Ayan, so this is a map. So pag sinabi daw one arrow yan, no? Kapag nakakita tayo ng one arrow after the street name, ibig sabihin yan ay one way lang yung daan. So ibig sabihin kung ito, for example, itong street kay Mito Street, since going right lang siya, papuntang right lang talaga. Bawal mag-counter way, no? Bawal dumaan papuntang left. Kasi merong isang arrow lang. Pero kapag merong dalawang arrow naman, ibig sabihin pwede kang dumaan papunta at pabalik, no? Yan yung ibig sabihin. So let's start with number 46. You are on police patrol at corner Rambutan Street and Aguinaldo Avenue. So nasa ano ka raw? Nasa corner ng Rambutan Street at saka Aguinaldo Avenue. Sige. I-mark muna natin ng X. Alin ba yung Aguinaldo Avenue at saka Rambutan Street? So yan, nakita na kagad natin, no? So let's say andito ka sa corner. So nandito ka, let's say ganyan, X. Ma-mark natin ng X kung saan ka nakapatrol sa corner ng Rambutan Street at saka Aguinaldo Avenue. Yung tanong naman, sabi dito, you receive a call for police assistance due to hold up incident. So merong nang hold up or merong hold up incident sa corner ng Mabini Lane at saka Rosal Street. So corner ng Mabini Lane. Alin ba yung Mabini Lane? Ito, Mabini Lane, ito na linya, and then corner ng Mabini Lane at saka Rosal Street. Alin ba yung Rosal Street? So dito, merong ano na lang natin as Y or P. Yan, P. Ibig sabihin, merong hold up incident dyan na corner. Yung tanong, what is the shortest and most legal route to the crime scene? Ano daw yung pinakamaiksing ruta at saka legal na ruta na pwede mong daanan papunta sa crime scene? Sige, iti-test natin. Here, pwede kang dumaan dito sa Aguinaldo Street. Yan, pwede dito. And then, right ka sa Santos Street and then up sa Rosal Street. Bawal kang dumiretso ng Aguinaldo Street tapos liko sa Rosal Street kasi dito sa Rosal Street, bawal dito kasi nga one way lang siya. So again, pwedeng sa Aguinaldo Avenue, Santol,
up the Rizal Street. Pwede ring Rambutan, east of Rambutan, up the Aurora Boulevard, and then right or east of the Rizal Street. So dapat ma-master natin yung north, south, east, at saka west. Sige, tingnan natin yung option. Una, east on Rambutan. East on Rambutan daw. Alin yung east? So dito, east. Pwede ba yung east sa Rambutan? Bawal kasi one way lang dapat yan. Papuntang west lang dapat yung pwede. So i-X na natin kaagad itong si number 1. West on Rambutan pwede. North on Rambutan, tingnan natin north on Rambutan. Wala namang north yung Rambutan, no? Kasi Aguinaldo Avenue yung north ng Rambutan. Again, bawal itong number 1. Bawal din number 2. No? North on Rambutan, bawal din. So, pwedeng north on Aguinaldo. So, again, pwede rin yung north on Aguinaldo. Yan. And then, east on Santan Street. East on Santan Street. Tingnan natin kung east on Santan Street. Yan, pwede. East on... Ano ba yung Santan Street? Wala naman sigurong Santan Street dito. Santol Guro, no? Santol siguro yung ibig sabihin ng Santan. Kasi wala naman, okay. Ito, east of Santan. So, mali yung Santan. Ano? 145, 146 tama. 146. East on Santan Street. So, mali din itong, mali itong east. Mali itong north on Aguinaldo, north on Rambutan, mali. Tapos, north on Aguinaldo, east on Santan, mali din. Yung east on Santan. Kasi pag sinabing Santan, ito, so masyado na siyang malayo sa crime scene. So correct answer po itong number 2. Number 2 kasi west on Rambutan, yan ito, west on Rambutan Street, up on Aurora Boulevard, yan, so west on Rambutan, north on Aurora Boulevard, east on Rizal Street, Mabini Lane. No? East of Rizal Street, yan. So, andito ka na kaagad sa crime scene. So, correct answer po ay letter B, west on Rambutan Street, north on Aurora Boulevard, and east on Rizal Street, Mabini Lane. Number 147. From the wet market, you are to bring the injured victim to the hospital. What is the shortest and most legal route? So dapat, galing sa wet market, meron kang dadalhing injured na victim doon sa hospital. So tingnan muli natin yung figure. So nandito yung wet market. Yan, dito yung entrance ng wet market. Dadalhin natin yan sa hospital. So emphasize lang natin yung H. H at saka W kasi wet, dry market. So ano yung pinaka maiksing rota na legal? Una, south on Mabini Lane. Pwede ka bang mag-south ng Mabini Lane? Sige nga, pwede. So south on Mabini Lane, pwede. How about the other? East on Rizal Street. Sige nga. Again ha, dapat remember north, south, east, west. Ano ba yung west ng Mabini Lane? So from the east on Rizal east on Rizal. So pwede rin yung east of Rizal kasi dito north, south, east, west, pwede kasi yung east nandito, so pwede siya. Next, east on Rizal Street, again pwede. Yan, pwede. Punta tayo sa pangalawa. West on Santol Street, tapos yung isa Aguinaldo. South on Aguinaldo. Sige nga. West on Santol Street. Ay, sorry. West on Santol Street. Yan. So, down the Mabini Lane, east sa Santol Street. So, pwede. Pero actually, yung shortest naman is pwedeng Rizal,
tapos up the Aguinaldo, Caimito, and then pwede ka na sa hospital dito or kaya naman dito. Sige, yan yung hahanapin natin. So Rosal Street, ay sorry. Nakita ko na kaagad, naipakita ko na yung sagot. East on Rosal Street, ayan. Tapos north on Aguinaldo, ito north on Aguinaldo, ayan, north. And then east on Caimito, yan. So east on Caimito, dito pa east. At saka south on Rojas Boulevard. So south on Rojas, this is Rojas Boulevard. No, Rojas Boulevard. So pa south ka. So pwede mo nang mararating mo na yung hospital. Yan, tatlong question na lang. Number 148. While at the hospital, you received a call that basketball players are currently engaged in mauling or fist fight. O merong nagsuntukan ng mga basketball players. So, kailangan mo na namang awatin yung mga susuntukan ng mga basketball players. So, from hospital, yung goal natin is makarating sa basketball court. So, hahanapin muna natin yung hospital at saka basketball court. So, this is hospital. And then, ito naman yung basketball court. That's B. So, ano yung pwedeng nating daanan? Sige, tingnan natin yung option. North on Rojas Boulevard. So, tama ba na North on Rojas Boulevard? Actually, pwede. No? North on Rojas Boulevard. Yan. So, pwede yung north. Pwede. South on Rojas Boulevard, pwede rin. So, South on Rojas Boulevard. Next is, so let's say dito yung entrance, so South. Tapos, East on Santos Street. Yan. So, pwedeng South on Rojas Boulevard. Bakit ang layo? West on Santos Street na kaagad. No. Yan. So, hindi pwede si number 1 kasi north on Rojas Boulevard tapos west on Santos Street. So, kung andito yung entrance, tapos mag-north ka, tapos mag-west, bawal. Tapos hindi naman ito Santos Street. No? So, hindi pwede si number 1. Although, yung pinaka-short is dapat ito south of Rojas Boulevard tapos west of Santos Street. No? Again, south of Rojas Boulevard, pero walang ganyan sa option. So maghahanap tayo yung pinakamalapit. Yung pinakamalapit ay south on Rojas Boulevard. So yung pinakababa, south on Rojas Boulevard. And then west on Rambutan Street. So dito, bababa ka and then Rambutan Street. And then north on Aurora Boulevard. Yan, pa north ka ng Aurora Boulevard. Tapos south on east on Caimito, no? East sa Caimito and then down the Mabini Lane. So down the Mabini Lane. Yan po yung legal and shortest sa option. Pero dapat yung shortest itong sa Santos Street. West on Santos Street tapos down dapat south ito. Kung south ito yung isasagot natin. Pero hindi man yan south. No? So, mali din itong north on Rojas Boulevard tas west on Caimito. Again, dapat east lang yung pwedeng daanan sa Caimito, hindi west. South on Rojas Boulevard, east on Rambutan Street. Sa east of Rambutan, kung titingnan natin, down the Rojas Boulevard, tapos mag-east, dead end na yan. Wala nang daanan dyan. Another, mali din si number 5 kasi south on Rojas Boulevard, tapos west on Santan Street. Sige. West on Santan Street. So, papunta dito. So, mali man kasi one way lang man din itong Santan Street. Pa-east lang man yung direction niya. So, yung best talaga na option is number 4. No? Number 149. After having pacified the mauling or fist fight, you are instructed to provide police assistance to a vehicular accident that happened at the crossing of Rambutan Street and Aguinaldo Avenue. So, tapos mo nang apulahin or pinigilan yung mga nagsusuntukan. So, from basketball court, papunta ka na naman ngayon sa crossing ng Rambutan Street at saka Aguinaldo Avenue, yung pinagmulan mo kanina.
So tingnan natin yung ang tawag nito yung mapa. Sige. So galing ka dito sa basketball court, papunta ka dito sa Aguinaldo Street and corner ng Aguinaldo Street at saka Rambutan Street. Yan. So alin daw dito yung pinaka-shortest na tawag nito? Shortest na route tapos legal. Tingnan natin yung West Santol. So lahat West Santol. So sa West Santol ka talaga dadaan. So West Santol. And then ano yung next? West Santol. And then bawal ka mag South the Aurora kasi dead end din ito dito. Hindi ka makakapunta ng corner kasi one way lang. So hindi ka pwedeng mag south, dapat north talaga. So tingnan natin yung option. West on Santol tapos north on Aurora Boulevard. So pwede ito, mali yung South Mabini. West and then North Aurora pwede. Pwede rin yung pang-apat, pwede yung pang-lima, pwede. Actually, itong pangatlo at pang-apat, the same lang sila. Sige. Next naman, north dito, no? From Santol Street, pa-north on Aurora Boulevard, and then, Caimito Street ka na kaagad, no? East on Caimito Street. Ay, mali. Napakita ko na yung sagot. Sige, pakita ko na lang yung sagot. East on Caimito Street, yan. So, mali itong number 2 kasi east on Rosal Street. So, hindi pwede, no? Although pwede siya, pero ang kasunod kasi sa kanya ay south on Aguinaldo Avenue. I know. Yes, tama pala. North, Santos Street, north on the Aurora Street, and then east of Rosal Street, tama ba? East on Rosal Street, tapos south on Aguinaldo Avenue. Sorry. So, correct answer dito is number 2 pala, guys. Sorry. Again, correct answer ay number 2, hindi number 3. Number 2 po yung answer kasi pagdating mo ng Rosal Street, corner, down ka ng Aguinaldo Avenue, makakarating ka na sa corner ng Rambutan Street at saka Aguinaldo Avenue. So, correct answer po ay number 2. Again, number 2 po yung correct answer. Number 2, mali po number 3. Number 2 po yung correct answer, mali ang number 3. Number 2 po yung dapat yung tamang sagot. Na mali lang ako paglagay ng sagot. Sige. Number 150. Down to final question tayo for the rationalization of your mock test 7. While at the vehicular accident scene, you are asked by a backpack tourist at the direction on how he could visit the church to have a glimpse of its old structure. So, galing sa may aksidente, papunta ka ngayon so may nag-ask sa iyo na turista, sabi niya na gusto kong pumunta doon sa simbahan. So, ano yung direction na ituturo mo sa kanya para mas madali siyang makapunta doon? So, yung pinakamadali talaga is itong yan. So, kung titingnan lang naman kasi natin, tatlong iskina lang mararatingan niya yung church. So, yung madali mong sabihin sa kanya or the easiest way to instruct the tourist is to say, walk 3 blocks north. So, maglalakad lang siya ng tatlong iskina or tatlong block pa north, no? North. So, this is 1, 2, 3 na iksina, iskina tuloy, iskina, tapos church na or simbahan na kaagad. So, yun yung pinakamadali na paraan para sabihin mo sa turista yung direction papuntang simbahan. And that ends our rationalization po for the mock test 7, which is your final and last test in preparation for the NAPOLCOM exam. So I hope po and I pray na God will bless you and lahat ng mga mag-take, specifically yung mga nagtiwala sa Class Tanglaw, no, I hope and I pray na makakapasa kayo by God's grace, no? Sana ay 100% and sana
andito pa rin yung manggagaling yung mga top-notchers. Yan, so again, this is Elvin John J. Acuña, and good night and good luck and God bless po sa inyong exam. Thank you everyone.